Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Alam nyo, matagal na akong nagko-content din. Gumagawa ng mga vlogs. Pero ngayon lang ako nakapanood na mayroong isang tao na nanirmon. Matindi itong paninirmon na ito mga kababayan. Oo. Sinirmonan ng napakalupit at napakatindi, nakakagulat at nakakagulantang ang ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Oo. Matindi yung paninirmon na ito mga kababayan na ngayon ko lang nakita at napanood na may nagsalita ng ganito na talagang sermon nito talagang pinagalitan talaga mga kababayan. As in, galit na galit talaga. Gusto nyong malaman kung sino yan mga kababayan? Eto pakinggan natin ito at ipapapanood ko po sa inyo kung sino yung sinasabi ko na napakatinding manirmon. Ito'y kilalang kilala nyo ito. At ito'y noong panahon na siya ay tawag dito nakilala din ng konti ito pero biglang naglaho at ngayon ay tila bumabaliktad na po at nag-iiba ang ihip ng hangin. Hindi ko alam kung totoong itong ginagawa niya ngayon ay totoo na para bagang nagsasawa na mga kababayan sa kakasuporta dito sa kanyang amo. Inilaglag na niya mga kababayan. Hindi lang inilaglag, sinermonan pa mga kababayan. Ganito katindi ito. Oo. Kaya anong mapanood ko ito, hindi ako makapaniwala Kasi sino ba naman yung namumundok tas sisirmunan presidente ng Pilipinas mga kababayan? Para namang akala mo naman pakikinggan siya mga kababayan. Pero dahil ngayon ay wala akong mai-content, kaya pinagtiyagaan ko na ito mga kababayan. Pero para ano po, ito may kinalaman din po ito sa hindi naman ito basta-basta content lang. Dahil may kinalaman naman po ito sa korupsyon pa rin. Tayo po ay tuloy-tuloy na nagko-content ng tungkol sa korupsyon. Laban sa korupsyon at nang sa ganon ay hindi malimutan ng ating mga kababayan ang tungkol sa pagnanakaw na naitala sa kasaysayan ng ating bansa. Ang pinakamalaking pagnanakaw mga kababayan na ito ay nangyari sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon nga po mga kababayan ay siya po ang pinakatampok na bahagi ng ating content ngayon na siya itong sinirmunan. Sisermunan dito si Pangulong Bongbong Marcos at matitindi yung mga binitawang mga mabibigat na salita rito mga kababayan. Hindi basta-basta ito na paninirmon lang. Ito'y parang pinagagalitan lang ng isang ama yung kanyang anak at tinuturuan na lumaban. Tinuturuan talagang lumaban. Ang tagal mo naman, Kajas. I-play mo na yan at napakatagal naman. Dami mo pang sinasabi dyan. Ito na. Panoorin natin to mga kababayan Huwag kayong magugulat dito Eto. Tumayo ka na! Gamitin mo kapangyarihan mo para sa taong bayan! Iligtas mo kami sa mga magnanakaw at malulupit na politiko na nais lamang angkinin ang pera ng taong bayan.
Ayan, narinig nyo mga kababayan. Sino ang hindi matatakot at magugulantang dyan? Kilala nyo yan mga kababayan. Anong sabi? Tumayo ka! Ipaglaban mo kami! Laban sa mga gustong manakop ng ating bansa. Sa mga magnanakaw na kurakot sa ating bansa. Ipaglaban mo kami! Hindi, ano? Ano pa? Iligtas mo kami mula sa bansa na nananakop sa bansang ito. Iligtas mo kami laban sa mga bansa na nanakop sa bansa ito. Dapat pumapalag ka. Dapat daw pumapalag. Dapat pumapalag ka. Ulitin nga natin yung bandaron. Nakop sa bansang ito, dapat pumapalag ka. Pero ano nangyayari, Pangulong Ferdinand Marcos Ayan na. Jr.? Ate mo, ganun din. Hmm. Pinaglalandakan sa taong bayan, sa buong Pilipinas, na meron siyang adik. Hmm. Meron siyang adik na kapatid. Hmm. Meron siyang bangag na kapatid. Hmm. Ano ba talaga, Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Sino ba ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Kasi parang ang nakikita ng taong bayan sa'yo, natatakot ka sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ate mo, na talagang grabe na sumira sa pangalan ninyo. Buong-buo ha, magmula sa anak mo, sa asawa mo, sa'yo. Ipinakilala niya sa buong Pilipinas na kayo, buong pamilya ay mga adik, mga bangag. Pero anong ginawa mo? Ayun eh. Antindi, ano? Antindi nga ganito ang, ang ganda sana ito, para sana mapanood ni, to? Sana mapanood ni Pangulong Bongbong ito. Baka sakali, baka sakali. Anong ginawa mo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Oh, Wala kang ginawa. Bakit wala daw ginawa, walang ginawa. wala kang ginawa? Totoo ba? Kasi baka Totoo ba na, Totoo ba na? may nakikipaglabang kami para sa'yo, pero mali pala yung pakikipaglaban namin. Kaya na, nagsisisi na, mga kababayan, nagsisisi na. Ano sabi niya? Baka nakikipaglaban kami para sa'yo. Mali pala yung ipinakikipaglaban namin, sabi niya. Bakit ngayon mo lang naisip yan? Dapat noon pa. Dahil totoo pala yung sinasabi nila na isa kang bangag. Sabi niya, dahil totoo pala yung sinasabi nilang ikaw ay isang bangag, sabi niya. Sabi ni, nito, si Panyong. Ngayon, kung hindi ka bangag, hindi ka adik, please naman, Pangulong Ferdinand Marcos May nakiusap pa, please naman. Please naman. Jr. Diba? Sabi mo, huhulihin yung mga nagbababa o naglalabas ng mga fake news. Pues, ipakita mo sa amin na ang batas ay walang kinikilingan. Ayaw, walang kinikilingan ng batas. Ipakita mo sa amin. Yan ang sabi ni Panyong. Wala kang pinipili. Parang nakikita ko, mayor lang ang katapat mo. Ayaw, sabi niya, mayor lang daw ang katapat niya. Sa nakikita ko, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Basti Duterte lang ang katapat mo. Bakit daw? Pagdating kay Basti Duterte, wala kang kibo. Ang dami na niyang pagbabanta sa'yo. Oo nga, yung mga, alam nyo, matinding tumira din si Basti Duterte, mga kababayan eh. Pero narinig nyo ba si Pangulong Bongbong na nag-counter, ibig sabihin ay inattack din niya? Di ba wala din, parang totoo yung sinasabi na rito, parang sa pagkakataong ito ay medyo tumama ng konti si Panyong dito, Tuloy natin. Ano ba yan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ano ba yan? Ano ba naman yan, Pangulong Bongbong Marcos? Makinig ka kasi kay Panyong. Ang ganda ng sinasabi ni Panyong sa'yo, Kaya hindi namin masisi ang ibang mga kasama natin na minsan nagsasawa na sila sa kakasuporta sa'yo. Nagsasawa na daw yung mga kasama natin. Sabi niya, yung mga kasama nilang vlogger ng BBM, nagsasawa na daw po na sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit daw? Kasi ikaw mismo, hindi ka lumalaban. Ikaw mismo daw kasi naman, Pangulong Bongbong, hindi ka daw lumalaban Bakit? Bakit mo nasabing hindi lumalaban si Pangulong Bongbong? Tuloy natin. Diretso.
Pinaglalaban ka namin pero ikaw hindi ka lumalaban. Oh, Para kami nakikipaglaban sa isang lalaking bakla. ayun! Kaya naman pala sinabi niya na hindi raw lumalaban para daw silang nakikipaglaban sa isang lalaking bakla. Sabi nitong si Panyong, ha? Si Panyong ang nagsabi niyan, hindi po kami. Sinasabi lang namin yung sinasabi ni Panyong dito, mga kababayan, ha? Yun pala ang dahilan, mga kababayan. Tuloy natin, diretso. Ha? Hmm. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pasensya ka na. Oo, humihingi ng pasensya. Mabuti ito sa pagkakataong nito. Talagang humihingi pa ng pasensya pagkatapos niyang bira-birahin, ha? Bakit? Marami na kaming nagsasawa sa'yo. Marami na daw silang nagsasawa, mga kababayan. Ibig sabihin ay napuno na din ang napuno na din ang salop, mga kababayan. At ito na, talang gusto na nilang umatras, mga kababayan. Ayaw na nilang ipagpatuloy pa ang pakikipaglaban para kay PBBM, mga kababayan. At malinaw yung sinasabi niya rito, nagsasawa na daw po sila. Bakit ba? Ano ba dahilan? Naipaglaban ka. Hmm. Hindi ka marunong tumayo. Hindi daw marunong tumayo, mga kababayan, naman pala. Yun naman pala eh. Kaya daw sila nagsasawa na sa pakikipaglaban dahil hindi raw marunong tumayo. Sabi niya, ano ba? Para bang gusto mo, Hmm. pati pagkain mo, pati pagtayo mo, kami pa ang gagawa para sa'yo. Presidente ba naman ng Pilipinas yan? Bakit mo uutusan yan? Ganun talaga. Magagawa natin, Mang Panyong, ganun talaga. Ano ba? Tuloy. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman, magpakalalaki ka. Magpakalalaki ka daw, Pangulong Bongbong. Sabi ni Panyong ito, si Panyong ang nagsasabi rito, magpakalalaki ka daw. Bakit mo nasabi yan? Bakit sinasabi mong magpakalalaki? Tularan mo yung tatay mo. Tularan mo yung tatay. Ano ba ginawa ng tatay niya noon? Na walang sinisino. Wala daw sinisino. Kapatid man, kamag-anak man, kaibigan man, kalyado man. Pag nagkasala sa batas, hulihin. Hulihin! Ganun pala ang ginawa ng tatay niya noon, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Walang sinisino daw, mga kababayan. Kahit kaalyado, kamag-anak, kapatid, basta't nagkasala sa batas, hulihin! Yan daw ang trabaho o legacy ng yumaong Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan. Tuloy pa natin, diretso. Abay, ang dami ng paninira ni Basti Duterte sa'yo. Ngayon. Ang dami niya nang sinabi sa'yo. Marami na mga tao dyan, mga kalaban mo na nagsasalita ng mga fake news tungkol sa'yo. Ngayon. Isa pa yan, yung abogadong gago, yung abogadong tanga, na hindi ko maalaman kung baliw ba yung hayop na yan. Lagi Sino ka ba yan? sinisiraan. Sino ba yan? May ginagawa ka pa? Oh. Sino ba yun? Si Respicio ba yun? Yung siraulong gagong abogado? Na kung saan di ko malaman kung sang lungga galing. Mas malaki pa yung butas ng ilong kaysa sa mukha niya. Mas malaki pa daw yung butos ng ilong ni Atty. Respicio kaysa sa mukha. Atty. Respicio, narinig mo ba sinabi ni Panyong? Mas malaki pa daw yung butos ng ilong mo kaysa sa mukha mo. Ito kaya, pakialis mo nga yung mas mo, Panyong. Parang parang pamilyar sa akin yung mas mo, Parang isang taon na ang nakakaraan ay yan pa rin. Isang taon na ba o ilang taon na ba ako nagbablog? Mula nung nagsimula ako mag-vlog, yan na ang mas mo, Panyong. Magpalit ka naman. Wala bang binigay sa'yo? Na katulad kay hindi ka ba naabutan o kaya naambulan ng biyaya mula sa magpalit ka naman. Noon ko pa nakikita yan .
para makita natin kung sino sa inyo ni Attorney Respicio ang mas malaki ang butas ng ilong. Sa nakikita ko, Panyong, yung butas nitong mask mo, mas malaki pa sa, mas malaki pa sa, tuloy na natin. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman, pasensya ka na po. Oh, Kaya ko lang to nasasabi. dahil? Dahil parang nagiging inutil ka eh. Yun! Matindi yung mabigat yun, mga kababayan. Mabigat yung salita na yun. Bakit? Sinasabi niyang inutil. Parang inutil na daw ang Pangulong Bongbong Marcos. Naku naman nito. Matindi talagang tumira itong si Panyong, mga kababayan. Diretso pa. Kami nakikipaglaban kami, nagbubuwis kami ng buhay. Totoo naman. Oo, ginagawa talaga yan ni Panyong. Tingnan mo, ang dami niyang sinirang mga kung sino-sino, mura dito, mura doon. Kung sino-sino yung mga binabanata niya at binibira sa kanyang mga vlogs para lang ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos ganito lang ang mangyayari, kaya nagagalit Kaya pinagagalitan niya at sinisir mo na ng Pangulo kailangan daw tumayo ka, Pangulong Bongbong Marcos. Ito sinasabi ni Panyong ito hindi sa akin po yan. Ayan ayon kay Panyong. Lumabang ka daw, magpakalalaki ka daw, para ka daw kasing bakla Sabi ni Panyong po yun, hindi po sa amin yun. Tuloy pa, diretso pa. Nagsasalita ako para sa'yo. Nagsasalita. Totoo naman. Mula noon hanggang ngayon, talagang diehard na yan, talagang nagsasalita para kay PBBM yan, mga kababayan. Kaya nga galit na galit ngayon Kahit nalalagay sa alanganin ang buhay ko. Talaga naman, mga kababayan, nalalagay sa alanganin ang buhay niya dahil sa napakarami na niyang mga binangga, mga pinagsabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. At ayun, kaya ginagawa niya yun para kay PBBM, mga kababayan. Kaya, ultimo buhay niya talagang ibinubuwis niya, mga kababayan. Pagkatapos ganito lang ang isusikli mo daw, Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pwede yan kay Panyong. Diretso pa. Please naman. Please naman. Lumaban ka. Lumaban ka Hindi ko daw. sinabing lumaban ka para sa akin. Lumaban ka para sa taong bayan. Ayun! Wag kang lumaban para kay Panyong lang. Lumabang ka para sa taong bayan. Alam nyo, mga kababayan, kung titignan mo itong mensaheng ito na tila nasa uring naninirmon at nanunumbat, mga kababayan, may punto siya May punto siya. Ipaglaban mo, hindi ako, kundi ang taong bayan. Totoo naman yun. Doon ako talagang ayos yun, Panyong. Ayos yung huling sinabi mo na yun. Meron pa ba? Gumising ka na. Gumising ka na. Natutulog ka kasi, Pangulong Bongbong na. Hindi naman pwede yan. Tutulog-tulog ka kasi. Kaya ka ginigising ni Panyong Tutulog ka yata Ano pa? Meron pa ba? Ka na. Gamitin mo kapangyarihan mo. Gamitin mo kapangyarihan mo. Kayang-kaya mo yan, Pangulong Bongbong Marcos. Makakabawi ka pa. Para sa taong bayan. Iligtas mo kami. Iligtas mo. Yung simula na yon, mga kababayan nag-loop kasi kaya nagsimula na, tapos na yun. So yun, mga kababayan ito yung pinakamatinding revelasyon at matinding paninirmon ni Panyong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sana makarating ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos, itong mensaheng ito ni Panyong, para nang sa ganun kahit pa paano, hindi, ako, yung ibang sinasabi niya rito, mga kababayan, tama naman Tama naman, mga kababayan. Kaya nga nagsasawa na daw silang sumuporta Pati yung mga kasamahan daw niya, nagsasawa ng sumuporta. Kasi nga, parang inutil daw, mga kababayan. Para daw bakla. Gumising ka na, parang sinasabing natutulog lang. Hindi naman, sa banda ron, hindi naman, masipag naman. Oo. Masipag naman at lagi ngang lumalabas yan.
Pero sa kabila ng kasipagan, mga kababayan, nagtataka po kami. Idagdag ko na nga ito. Isingit ko lang ito, mga kababayan. Sa Asawa ng kabila mayor. po ng kanyang kasipagan, mga kababayan, ay ito po ang nangyari, mga kababayan. Masipag, mabait. Sabi nila, masipag, mabait, hindi na daw natutulog, at napakarami na daw niyang natulungan. Hindi lang daw ipinapakita sa TV, hindi lang binobroadcast, sabi ni Auntie Claire. Kasi si Auntie Claire nakilamay doon sa kukontent ko po sa inyo yun sa susunod. Nakilamay si Auntie Claire eh. Sa halip na makilamay, nagkwento tungkol sa pagtulong na ginawa ng PBBM. Tinan nyo masipag, mabait, laging tumutulong, ang daming proyekto. Pero nagtataka po kami, mga kababayan, bakit ganito ang ratings ng ating Pangulo? O yung trust rating na tingnan mo naman, 29% bumagsak noong kailan yan? Hindi na, tapos 28% bumagsak. Ang laki ng ibinagsak ko, 36 tsaka 35. Samantalang yung kabila na laging ang daming ibinabato, ang daming sabi nagnakaw daw ng confidential fund, ini-impeach pa. Mga kababayan, ang taas ng trust rating, Tingnan nyo, sana yung iba ibigay na lang sa kabila para lang sa ganun ay kahit papano pumantay kahit papano. Oo. Ang laki ng diferensya. Halos kalahati po, mga kababayan, sana ibigay na lang sa kabila para pumantay. Mga kababayan, nagtataka lang po kami. Pero yung mga sinabi kanina ni Panyong, medyo, yung mga iba doon talaga naman, totoo naman yun. Dapat ipaglaban mo kami, Pangulong Bongbong Marcos. Laban dito sa mga kawatan, mga magnanakaw, na nangurap at nanglimas sa kabang bayan. Halos trilyon ang ninakaw nila dyan dahil sa flood control. Ipaglaban mo naman kami. Ipaghiganti mo kami. Sabi ni tumayo ka. Yan. Gumising ka. Yan ang sabi ni. Huwag kang inutil. Yan ang sabi ni Panyong po nagsabi nun hindi po kami lang namin, ini-emphasize lang namin yung sinasabi ni Panyong. Mga kababayan, sana itong napakagulong vlogs ko ngayong umaga ay magustuhan ninyo at napatawa ko kayo kahit papano. Pagtiyagaan nyo na lang po, mga kababayan, at muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa ating mga kapatid dyan sa abroad. Hindi lang sa abroad. Bakit tawa yung napipindot ko? Hindi, yan. Hindi lang sa abroad, mga kapatid namin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ang dami nagpapabati na mga kapatid. Pasensya na po kayo, mga kapatid. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Pero lagi namin sinasabi po na anuman ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.